Hello, Coffee Fam! It's Coffee Basic Learning. Today, pag-uusapan natin kung bakit ba importante ang parameters sa kape. Ay, isa to sa magandang topic na dapat ninyong malaman, Coffee Fam. Pero syempre, bago yan, sharing muna tayo ng Bible verse. Kaya naman, let me share with you a Bible verse from Matthew chapter 6, verse 34. Nasusulat, "Therefore, do not worry about tomorrow, for tomorrow will worry about itself. Each day has enough trouble of its own." Itong verse na to ay isa sa madalas nating naririnig at sinishare ng karamihan. Ang naisipahiwatig sa atin ng Panginoon sa talatang ito ay hindi naman bawal na magplano or maghanda para sa bukas. Ang tinutukoy niya dito ay yung sobrang pag-aalala mo or natin, yung tipong kinakain na ng isip mo yung mga bagay na hindi pa nga nangyayari. Minsan, ang bigat ng iniisip natin, hindi dahil sa nangyayari ngayon, kundi dahil sa pwede palang mangyari bukas. Yung mga what ifs natin, like what if mag-fail ako, what if hindi mag-work, what if mawala lahat. Diba? Yan yung mga worries natin. Pero diba, sinasabi nga sa Matthew chapter 6 verse 34 na huwag mong problemahin ang bukas. Kasi ang bukas ay may sarili na yang laban. Kaya naman ang tanong, kamusta ka today? Ginawa mo ba ang best mo? Lumaban ka ba kahit konti? Nagtiwala ka ba sa Panginoon kahit na hindi sigurado ang lahat? Alam mo kasi minsan, hindi natin kailangan ng malinaw na future. Ang kailangan lang natin ay isang matibay na paninindigan sa araw na to. Yung one day at a time, isang hakbang, isang laban, at isang panalangin. Habang ginagawa mo yon, maniwala ka that God is already in your tomorrow. Amen. So ngayon, balik na tayo sa ating topic about the importance of parameters sa kape. Napapansin mo rin ba na bakit minsan ang sarap ng kape mo? Tapos later on or kinabukasan, biglang nag-iba ang lasa? Napaisip ka din, di ba? Simple lang ang sagot dyan. Wala kang consistent na parameters. Sa coffee brewing, hindi lang kasi basta timpla-timpla. May tinatawag tayong parameters. Ito yung mga kontrolado mong factors katulad ng coffee dose, kung ilang grams ng kape ang gagamitin mo. Pangalawa is grind size, kung gaano kapino or kung gaano kagaspang or kalaki ang kape. Water ratio, or halimbawa, 1:2 sa espresso, 1:15 naman sa pour over. Next is brew time, kung gaano katagal ang extraction. At water temperature. Kapag hindi mo ito sinunod or inadjust ng tama, magiging inconsistent ang lasa ng kape mo. Okay, halimbawa, sa grind size, masyadong pino yung grind mo. Ang posibleng maging resulta nun ay over-extracted at sobrang pait or harsh. Kapag masyadong coarse naman, possible na maging under-extracted, maasim, or kulang sa lasa at body. Kapag hindi naman tama ang ratio, it's either sobrang tapang or sobrang tabang or weak. Kaya importante ang parameters para makuha mo ang tamang balance ng lasa ng kape. Kahit anong brewing method pa yan, mapa-pour over, mapa-espresso, French press, AeroPress, pare-pareho lang ang prinsipyo. Control your variables equals control your taste. Kaya kung gusto mong maging consistent ang lasa ng kape mo araw-araw, pag manghula, gumamit ng tamang parameters. Kaya naman, Coffee Fam, kung mapapansin ninyo na ang mga kape ninyo ay nag-iiba-iba ang lasa, baka hindi lang sa beans ang problema. Kailangan mo lang i-check ang parameters. Kaya naman lagi nating tandaan na ang consistency starts with control, na kung gusto mong maging masarap ang kape mo araw-araw, simulan mo sa tamang parameters. Dahil great coffee is not a luck, it's control. Ayun lang naman yan sana may natutunan at nabigyan ko ulit kayo ng idea about the parameters. At sa mga Coffee Fam natin na may gustong idagdag about this topic, just comment down below at share natin to sa mga Coffee Fam din natin. Okay? And Coffee Fam, share this video kasi nga diba, sharing is caring. So follow for more coffee tips, and this is your online barista. God bless us all.